Yo, what's up guys? Ito, galing pala tayo sa bangko para nagbayad tayo ng ating fourth quarter percentage tax. At minabuti ko ng bayaran bago mag-deadline, which is itong January 25 para sa ating fourth quarter. Kasi pag tayo ay delay, mapipinalty tayo. At pinili kong magbayad sa bangko dahil gusto ko meron akong hawak na hard copy from bangko. Sa ganun, pag kinakailangan, mas preferred ko yung ganitong klase ng hard copy kumpara doon sa online. At since nandito tayo sa usaping tax sa TNBS, magbigay ako ng kaunting idea or karagdagang idea para sa ating mga TNBS operator dahil merong mga nag-upload, nangangapa sa idea or malayo-layo sa katotohanan, kumbaga. Ilapit-lapit natin ng kaunti dahil hindi naman ako eksperto. Ito ay aking lang, experience at galing sa aking accounting bookkeeper kasi meron akong file ng aking tax. At yun, ito palang TNBS ay nakaano tayo, 3% percentage tax. Dahil meron kasing option na pwede ka ring 8%. Pero ang TNBS ay dito tayo sa dahil nag-apply tayo ng Certificate of Public Convenience sa LTFRB or yung tinatawag na CPC, qualified at dito tayo sa 3% percentage tax. Dahil ito ay nakasa dito ay kung ang isang negosyo ay kumikita ng higit sa 250,000 sa loob ng isang taon pero hindi susobra sa 3 million, ay dito ka sa 3% percentage tax. Pero kung ang kita mo lang sa loob ng isang taon ay hindi susobra sa 250,000, mas mainam ay pipiliin itong 8%. Ang kadalasang pumipili dito ay itong mga vendors, mga professional practitioners, at itong hindi kalakihan yung gross income na maisumite or mai-file sa BIR basta hindi susobra sa 250,000 sa loob ng isang taon, dito ka na sa 8%. Dahil dito sa 3% percentage tax, siyempre magpa-file ka ng every quarter sa loob ng isang taon ay 4 at kailangan mong magtabi ng mga expenses. At kailangan ang mga expenses ay merong invoice number or OR number or official receipt number na meron ding BIR kasi yun yung binabalid ng BIR. Kumbaga, iipunin mo ang mga expenses pag dito ka sa 3% percentage tax. At merong income tax return na ipapile yearly. At doon, kukumputin ang buong kita sa loob ng isang taon at lahat na expenses, yung itemized expenses, lalo dito sa TNBS, gas, kung ikaw ay operator driver, kung operator ka lang, yung siyempre kung ikaw nagme-maintenance ng sasakyan dahil pinaboundaryhan lang, yung pag-change oil, basta lahat na expenses na merong invoice number or official receipt number, yun yung binabalid na kailangan nating isasama sa ating expenses. Kaya kung ikaw ay mayroong negosyo, halimbawa hindi dito sa TNBS na hindi kalakihan, doon ka na sa 8%. At mostly ang lang yan, lalo sa mga professional practitioners, hindi naman naabot 250,000 kadalasan yung kanilang pinapile. Binabawasan sila ng 8%. At least hindi ka na mag-iipon ng mga expenses. Unlike dito sa 3%, obligado ka dito magbabayad sa percentage tax, 3%. Halimbawa, magkano yung gross mo sa first quarter? Babawasan ng yan. Kumbaga, magbayad ka ng tax ng 3%.
Palagay natin, sa loob ng 3 buwan, palagay lang natin dito sa TNBS, 100,000. Halimbawa yung gross, kano ba 3% niyan? Parang 3,000, parang ganon. Kaya obligado kang magbayad sa 3% percentage tax kung magkano ang iyong gross income sa loob ng per quarter, first to fourth quarter. Itong pinapile sa akin, ito ay fourth quarter. At after nito, ang ipapile naman nito ay yung, dahil ngayon ay January, itong aking income tax return or ITR. Yun ay itemize yun, lahat na expenses. Pagsamasamahin kung magkano yon, at itong gross income sa loob ng isang taon. Medyo siya, komplikado, siguro mas mahusay mag-explain ang mga ekspertong accounting, lalo yung mga bookkeeper din, accounting bookkeeper. Itong mga nasasagap kong idea galing lang din sa accounting na nagpapile ng aking tax. Experience na rin. Ganun pala ang kalakaran, no? Maraming klaseng tax type, pero ang TNBS naka 3% percentage tax. At every quarter kailangan mag-file at ipunin ang mga expenses na merong lehitimong resibo. May invoice number, official receipt number, na merong yung printed machine ng BIR. Kasi pag ikay halimbawa meron kang expenses, meron kang resibo, hindi lahat kasi na ini-issue sa yung resibo may BIR. Kaya bawat transaction at kailangan mo ng resibo, i-request mo yung may BIR. Pero kung ito ay walang BIR na yung store or yung shop na yung pinapagawaan or pinagbibilhan, huwag ka na bumili doon kasi invalid yun yung mga resibong walang BIR. Kaya malalaman yan pagdating sa ating yung tinatawag nilang audit. Kaya kung gusto mong mas malinis, deklara mo lahat ang kita, gross income, bayaran mo ng 3% per quarter, at ipunin mo yung itong expenses na merong lehitimong resibo. Yun yung binabalid, kumbaga yun yung na-allow ng BIR. At kung susobra ang iyong kita sa loob ng isang taon, susobra sa 250,000, yung sobra, ibabayaran niya ng, yun yung tinatawag na income tax return. Magbabayad ka ng 15%. Hindi ako sure sa pinaka number, pero malapit-lapit doon. Sa halimbawa, sa loob ng isang taon, kumikita ka ng net income na gross minus expenses, at yung nagiging nito ay higit sa 250,000. Yun yung babayaran ng ng income tax return itong around 15% yata, parang ganoon, 15% kung di ako nagkakamali. Basta malapit talaga doon. Yun, pag 3 million mahigit ang kita, batable tax. Kung ang kita mo ay sa isang loob ng isang taon ay higit sa 250,000, hindi naman susobra sa 3 million, 3% percentage tax. Kung 250,000 below, 8%. Ito ay hindi ka na magtabi ng expenses. At yun nga, ang kadalasan kumukuha dito mga professional practitioners at mga vendors at yung mga nagbablog na kaunti ang kinikita, or basta yung hindi kalakihan ang kita sa loob ng isang taon. Yung tipong hindi sumusobra sa 250,000. Yun yung kumukuha ng 8%. Kasi kung minsan, depende sa business type, papipiliin ka ng tax type. Pero si TNBS, ulitin ko naman, naka 3% percentage tax tayo. Kailangan natin mag-file every quarter, and meron tayong income tax return yearly. Sana medyo maliwanag, at kung nakuha mo ang aking na-share sa inyo na kalaman tungkol dito sa usaping tax or tax type dito sa ating TNBS or sa mga taga TNBS. Kaya hanggang dito lang.
At least nakapagbayad na tayo ng fourth quarter percentage tax. At next naman ito, income tax return ay papile. Tapos panibago na naman tayo first quarter dahil January ngayon. Nag-iipon lang tayo pang bayad ng tax. Samantalang yung iba ay siya. Never mind na lang. Peace out. Sorry, it's DJ.